ang karugtong ng nakaraan, samantala sa kondo ng ating bida. Dumating ang kanyang ina, agad bumukas ang elevator papunta sa loob ng unit ng ating bida. Sa tingin ko dapat ay dinalhan ko na lang ng lutong bahay ko ang batang iyon. Sabi nito habang naglalakad sa hallway, nang marating nito ang pinto ay pinindot nito ang password ng code ng bahay. At agad itong pumasok sa loob, taesan nandito si mama. Napansin nito na may nakatayong stand painting sa sala. Ang batang iyon, hulaan ko na nag-drawing siya ng picture kahapon. Bulong nito habang ito ay nakangiti, agad itong nilapitan ang painting. Agad nagulat ito sa nakita, oh my God, napangangan nitong bulong habang nanglaki ang mata nito. Si Taesan ang nag-drawing nito, muling bulong nito. Agad naglakad ito patungo sa hagdan at umakyat, nasaan kaya ang batang iyon, natutulog kaya siya ngayon? Nang makaakyat ito ay agad pumasok sa silid nito, napasulyap ito sa kama, nang tuluyan ito pumasok sa silid ay muling nabigla ito sa nakita, OMG, bahagyang sigaw nito, nakita ng kanyang ina na may kasama itong natutulog sa iisang kama sa iisang kumot na nakahubad, kasalukuyan himbing na himbing ang dalawa habang nakayakap ang babae sa katawan ng ating bida na natatakpan ng kumot, nagmadali na paatras ang ina ng ating bida at bahagyang napaupo ito sa hagdanan na nabigla sa nakita. Ah, ang anak ko, ay isang lalaki na, hayop kang bata ka, mahinang sabi nito sa sarili, sa silid, biglang kumilos ang ating bida mula sa kama, agad nagulat ito nang may napansin ito nakadagan sa kanyang dibdib, anong, OMG, anong klaseng sitwasyon ito, bulong ng ating bida, bakit wala akong maalala ng kahit ano, muling bulong nito, maya-maya ay kumilos ang babae nang maramdaman nito na gising na ang ating bida. Oh, walang nangyari, don't worry, gising ka na ba, bahagyang kumilos ang ating bida, tinignan nito ang babae sa pagkakasubsob nito sa kanyang katawan, na pinagpapawisan ito, bakit, ano, may problema ba, is too much, sagot ng babae na nakasubsob pa rin, ano. Sa tingin mo ba masama ba ako, sabi ng babae nang tumingin na ito, hindi ba namamanhid, hindi ako ang braso mo tanga, o ikaw ay isang impotent, ano bang sinasabi mo, malakas pa ako no, sabi mo ngayon ka lang nakilala ng matatangkad na babae mo, so hindi ako yun, pero hindi maaaring kung ano ang posture natin ito. Lim Yuna, kahapon lang tayo unang nagkita, bulong ng ating bida. Sagutin mo nga ako, hindi ba ako nakakaakit? Ngumiti naman ang ating bida, bago ito muling nagsalita. Ito ang unang pagkakataon mo sa aking silid, syempre, hindi ito ang tahanan ko. Bulong nito, tumayo ang babae at biniro nito ang ating bida. Playboy, aminin mo, bulong ng babae. Lim Yuna, ang nahawakan mo ay maling lugar, ang ingay mo, halikan mo nga ako, ano, no, that's bit, oh, sige, nagpapasalamat ako dito, bulong nito, okay, tama na, for your information, this is my first time, habang nagtatalo ang dalawa, ay biglang tumunog sa text message ang cellphone ng ating bida at, other, agad kinuha ng ating bida ang kanyang cellphone at binasa nito ang text message, anak, kahit mahirap. Halika dito at kumain ka, dalhin mo ang anghel na nasa ilalim ng iyon kumot, sabi ng message ng kanyang ina, lumipas ang ilang oras, sa lugar kung saan nakatira ang kanyang mga magulang at kapatid, sa Jiangsu City, sa hapagkainan, patuloy sa pagkain ang babaeng si Yuna, wow, sobrang sarap. Ano ang ginagawa ng iyong mga magulang, sabi ng ama ng ating bida, ang daddy ko po ay gumagawa ng mga electronic components for computers and cellphones, sagot ng babae, cellphone electronics component, para kang nagpapatakbo ng isang maliit na negosyo, ganun ba yun? Ito ay isang mahalagang pambansang industriya sa panahon nito, inaakala nila na maliit lang ang negosyo ni daddy, hindi nila alam na direktor ng isang kumpanya ang daddy ko. Bulong ng babae, ngumiti ang babae at, alam nyo po, maginhawa po kayong magsalita papa. Haha, ganoon ba, wow, papa. Bulong nito, sumingit naman ang ina ng ating bida. So, ano naman ang ginagawa ng mother mo, nakangiting sagot ng ina ng ating bida. Si mommy po ay, nagbebenta po siya ng mga larawan. Nakangiting sagot nito, napanganga naman ang ating bida sa sagot ng babae.
Ito ay director ng Rome Museum of Art, bulong ng babae. Dahil hindi nito sinabi sa magulang ng ating bida ang pagkakakilanlan niya. Please feel free na tawagin mo na rin akong mama. Ho, ganoong po ba, mukhang cool ang babaeng ito para sa ilang kadahilanan. Bulong ng kambal sa isipan, habang nakatingin ito. By the way kayong dalawa, kailan kayo nagkakilala? Medyo matagal na ba kayo nagde-date? Wala akong idea. Ngumiti ang babae, kabado naman at namumula ang ating bida. Delikado ang mga tanong ni mama, bulong ng ating bida. First time po namin nagkita kahapon, nahihiyang sagot ng babae. Nabiglang napatingin ang kambal, at maging ang kanyang ina ay nabigla rin. Well, tapos kahapon ay nakita ko, hindi na itinuloy ang gustong sabihin. Maging ang ama ng ating bida ay nag-aantay ng paliwanag. Bahagyang humalakhak ang babae, opo, first time po namin magkita kahapon, agad tumayo ang ating bida at nanakbo ito patungo sa pintuan. Opa, sigaw ng kambal, nako, nakalimutan ko, may apurahan akong trabaho kaya aalis na ako ngayon, kabadong sagot ng ating bida. One night, was it, sigaw ng kanyang ina. Taesan, anak, may gusto ka bang sabihin kay papa? Sigaw ng kanyang ama, agad binuksan nito ang pinto at agad tumakbo ito. Wow, ito ay katawa-tawa. Papa, mama, ang inyong anak ay biglaan umalis, hanggang sa nakalabas ito patungo sa gate, at hila-hila nito ang babae. Ang aking brother ay ibang klaseng tao, sigaw ng kambal. Taesan, san ka pupunta? Sigaw ng kanyang ina, hayop ka. Samantala sa isang mansyon, sa Bella Vista, sa hapagkainan. Nakaupo ang may edad na lalaki at isang babae, sa kabilang side ay nakaupo naman ang mag-asawa. Simpleng salo-salo, Lim, sino, ang bunso namin, honey. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi ng may edad na babae, ano bang pinagsasabi mo? Ayos lang ako, pinutol ng babae ang sinasabi nito at, okay lang. Kaya mo iyan sa ganyang edad, gaano na ba katagal habang nag-aaral ka sa ibang bansa, hindi ba? Second brother-in-law, oo, tama ka. Tumigil kayo, nakahanap na ako ng good match para kay Yuna, kaya pinapanta ko na siya dito, sabi ng matandang lalaki, kaya alam nyo na lahat ngayon, sabay-sabay tumingin ang mga ito sa matandang lalaki. Kumaway naman si Yuna, daddy sabay kaway nito, hey. Can't you inherit OJ-yung land stocks in advance? Sabi ng babae, ano, tinatanong mo ako para ma-advance ang stocks, kailangan ko rin paghandaan para sa akin pagpapakasal. Ngayon gusto kong gumawa ng isang bagay bilang miyembro ng OJ-yung family. Makabubuti sa akin kung ikaw ang pinakabata ang tutulong sa akin. Agad naman nag-react ang mga kapatid at bayaw ng miyembro ng kanilang pamilya. Yuna. Napakalayo mo ngayon, mahalagang tanungin mo muna ang iyong pamilya tungkol sa mga ganitong bagay. Sabi ng kapatid ni Yuna, si daddy lang ang gusto kong tanungin, ngiting sagot nito, ang may-ari ng OJ-yung ay si daddy at si daddy ang aking pamilya. Ano? Sigaw ng mga kapatid nito, yes, at expected ko ng akin bunsong anak ay napakatalino, dad, sigaw ng manugang nito, daddy. Sigaw ng anak na babae, at ang aking pangalawang kapatid na babae, sabi ni Yuna, bakit? Kahit outcast ka, hindi ka naman madalas umuwi. At kung may oras ka, pumunta ka dito at magpalipas ng oras sa iyong bayaw at mga pamangkin. Kahit mag-isa ka lang mamaya tulad ng iyong ina, alam mo naman na walang mananagot diba, Bakit ako? Sabi ng babaeng may edad, sumigaw ang isang babae na kapatid din ni Yuna. Ano ba ito? Nagliparan ang mga sparks sa kanilang mga mata, nakasimangot at matatalim ang mga tinginan nito sa isa't isa, mga ganid sa kayamanan, ito na ba ang simula ng digmaan ng magkakapatid na babae ng OJ-yung? Samantala, ang S&P 500 index ay bumabagsak, ayon sa aking nakaraang buhay, ito ay tumama sa pinakamababang punto noong February 2, 2009, sa pagpapatuloy ang isang napakalaking pataas na rally hanggang sa pag-crash sa 2020, at kung hindi ka bibili ngayon, hindi ka makakakuha ng mga presyong mas mababa dito, mayroon pera kahit saan, napakaraming mabibili, lahat ay nasa buong lugar, samantala sa opisina ng ating bida, sa lore office. Kumusta ang sitwasyon sa planta ng kemikal? Tanong ng ating bida, sorry po. May mga hindi pa po neresolba na isyo dahil sa kawalan ko ng kakayahan, nakayukong sabi ng matandang lalaki.
Ang lahat ba ay pareho? Opo, wala daw po silang balak na baguhin kahit isang parirala, si Kang Joo-hee, Policy Chairman ng Federation of Korean Trade Union, ang mastermind di ba, sabi ng ating bida. That's right, si Chairman Kang ay napakalakas at sa likod ng mga eksena, ang Partidong Makabayan ng Bayan ay nagbibigay lakas sa antas ng partidong politikal, i-post ang announcement para sa bago at karanasan ng mga empleyado. Ha, nagulat na sabi ng lalaki, mangyaring ipahayag ang isang 10% na pagtaas sa iyong kasalukuyan sweldo, sabi ng ating bida. Ah, hindi, ibig mong sabihin, naintindihan ko na ang mga sibil at kriminal na demanda ay isinagawa para sa lahat ng miyembro ng union na nagpoprotesta, makakakuha tayo ng kabayaran para sa lahat ng pinsala sa kumpanya, at hindi ako susuko sa kanilang kagustuhan, hindi nakakibo, ang matandang lalaki pero kinakabahan ito. At lahat sila ay tatanggalin, sabi ng ating bida. Gusto nilang maging matigas ang ulo, ipapakita ko sa kanila na mas matigas ang ulo ko, pero, Chairman Jiang, kung masyado mong sineryoso ito ay magkakaroon ng mga pagkaantala sa mga paghahatid na humahantong sa isang mas malaking problema. Ngumiti ang ating bida at, okay lang isang kumpanya lang naman ang mawawala sa akin, ha? Sagot ng matandang lalaki, ang company iyan ay nagkakahalaga ng ilang daang milyon, susubukan ko nang muli gumawa ng aksyon. Gayunpaman Chairman, yes please, magsalita ka, sagot ng ating bida, sa mga araw na ito kami ay tumatanggap ng kontak mula sa politikal na mundo na may tahasang mga kahilingan para sa trabaho at pampolitika ng mga pondo, okay masosolusyonan natin iyan. Sige po, masosolve daw, bulong ng matandang lalaki, maya-maya ay tumunog ang cellphone ng ating bida, napatingin ito at agad itong dinampot at sinagot. Hello, yes, ako nga si Jiang Taesan, pero, sino ito? Oo sabi, sino ba ito? Napangiwi ang matandang lalaki, sa lakas ng boses ng ating bida, ano? National Assembly Member Yang Woo-sok. Pasiga na sabi ng ating bida sa kausap sa kanyang cellphone, ha? Medyo mabilis lang siya makipag-usap, mahinang sabi ng matandang lalaki. Yang Woo-sok, siya ay ang taong hindi ko sinasadyang ginawang miyembro ng Jiangsu City National Assembly. Makikita ang mga mag-anak, kaanak at iba't ibang klase ng tao habang namamasyal sa isang malawak na park ng Jiangsu City, ang kandidato ng Korean Liberty Party ay nawala ang lahat ng pagkakataong manalo matapos malantad para sa pagkakasangkot sa isang iskandalo sa sex, panalo siya sa kapalaran. Hanggang noon pa man ay wala siyang partikular connection sa akin. Napatingin ang ating bida sa tarpaulin, matapos ay makikita may nagpepedal ng bisikleta, humalo ito sa mga tao na tila may hinahanap. Hindi madaling hanapin dahil napakaraming tao sa paligid. Tumingin-tingin ito sa paligid, maya-maya ay napansin ng lalaki ang ating bida. Representative, Yang Woo-sok, na mas mabilis pumasok sa politika dahil sa akin. Siguro nagsimula na ang relasyon natin noon pa man. Nagtanggal ng helmet ang lalaking nakabike, kahit paano, mukha pa rin siyang binata sa edad niya. Bulong ng ating bida, naglakad ang lalaki palapit sa kanya. Pero iba ang sinasabi ng aura niya, bulong muli nito, ngayon ay nandito ka na. Si Jiang Taesan, ay may kasanayan. Lumapit ang lalaki at, salamat sa paglalaan ng oras sa iyong abalang schedule. Ako nga pala si Yang Woo-sok, ako naman si Jiang Taesan, matagal na kitang gustong makilala. Ano ba itong pakiramdam na parang nalulula ka? Bulong ng ating bida, ngumiti ito at inalok ng kanyang dalang inumin. Gusto mo ba ng inumin? Well, nakita mo naman pumunta ako dito sakay ng bike ko kaya. Hey, minsan kailangan mo rin mag-enjoy ng ganitong bagay. Putol ng ating bida sa sinabi ng lalaki, nagkamot ang lalaki ng ulo at. Pero, ang pagmamaneho ng lasing ay medyo, hindi ito mabuti o kaya ay masama. Ha? Ang mabuti at ang masama ay walang laman. Kaya magkapantay lang sila, bumangon lamang sila sa pagkawala ayon sa kanilang kapalaran. Iyan ang ibig kong sabihin, nakangiti nitong sabi na nagmuwestro pa ng kamay. Ha, sabi ng lalaki, iyon ay isang pahayag na madaling humantong sa mga mapanganib na pagkakamali. Ang mabuti at ang masama ay palaging naiiba, nililinang natin ang ating buhay sa pamamagitan ng pagsisikap. Ito ay tungkol sa pagsusumikap at pagpapabuti ng iyong buhay. Sabi ng lalaki, ganoon ba? Then, nasa akto ba na isang magsasaka ang pagkasabog ng pesticide para tanggaling ang mga damo at peste ay mabuti o masama?
Sabi ng ating bida, ano, namumulang pinagpawisan ito, paano ang mga bookkeeper na nagnanakaw ng pulot mula sa bubuyog, kung bibigyan mo ng tubig ang baka, ito ay nagiging gatas, kung bibigyan mo ng tubig ang isang makamandag na ahas, ito ay nagiging lason, hindi yun ganun, ano ba sa lupa? Ang pinanood ng binatang ito noong bata pa siya, bulong ng lalaki, gusto mo ba ng beer? Napatingin ang lalaki sa ating bida, bago muling nagsalita. Kung gayon ano ang pamantayan ng mabuti at masama sa iyong palagay, mabuti at masama, ito ay tulad ng bahagya na hinawakan ito ng iyong kaliwang kamay at pinutol ito ng iyong kanang kamay, bahagya na palakas ang sagot ng lalaki, na parang natakot, ano ba? Ang ibig sabihin nito, ito ay upang ilagay ng simple, sagot ng ating bida. Nangangahulugan ito na dapat mong gawin ang anumang gusto mo. Sabi ng ating bida sabay alok ng beer in can, kung ikaw ay mamamatay sa uhaw, hindi ka ba hihigop ng beer na ito? Ano, namumula ang mukha na sagot ng lalaki, hindi ka ba pumunta dito ngayon dahil alam mo kung anong klaseng lugar ito, gayunpaman kung naririnig mo ang tunog ng iyong puso na pumipintig ito. Ano bang pinagsasabi mo? Sigaw ng lalaki sabay hablat ng beer sa kamay ng ating bida, ang pinakamapanganib ngunit ang pinakaperpektong eskinita, ang binatang ito ang magiging pinakaperpektong katuwang. Agad tinungga ng lalaki ang beer, oh, how much I love beer, lumipas ang mga oras sa kalangitan, ang halimaw ng Han River, samantala, sa isang picket line, ito ba ay lumalabas na mas masahol pa sa inaasahan? Chairman, ano sa tingin nila ang ginagawa nila sa pag-arte ng ganito? Hindi ba obvious, sinusubukan nilang igiit ang dominasyon? Sila ay pinondohan mula sa foreign investment, so, sinadya nilang kunin kami. Hindi ba disadvantageous para sa atin, disadvantageous? Ulit ng babae habang nakatingin sa pagkakilanlan ng ating bida, fuck. Kailan pa ba tayo nagkaroon ng kapangyarihan? Alam mo kung gaano kaporsigido ang mga kapitalistang iyan. Haha, hindi si Dewong o si Haguan Wu, may tao sa likod nila, bulong ng babae habang hawak ang papel sa kamay at ang isang kamay ay nagdadial ng numero na kanyang tatawagan. Hello, senior ako ito si Juhi. Juhi, haha anong meron at napatawag ka, mula sa kabilang linya. May itatanong lang sana ako sa'yo, may kilala ka bang estudyante na ang pangalang ay Jiang Tesan?